Good day, ma'am. We are the reporters of Lesson 21, Understanding Sexual Harassment. My name is Marjon B. Manabad and my partner will be Madrilejos Janine. Lesson objectives. At the end of this lesson, we are expected to understand fully the various theoretical perspectives on sexual harassment. Number two, distinguish the various theoretical perspectives on sexual harassment from each other and understand the law of the Philippines on sexual harassment in the academy and the workplace. Definition of terms: sexual harassment. It is an act or series of acts involving any unwelcome sexual advance, request, or demand for a sexual favor, or other verbal or physical behavior of a sexual nature committed by a government employee or an official in the work-related, training, or education-related environment. Itong sexual harassment ay ito yung mga pangbabastos na gawain na hindi natin inaasahan at ayaw natin ito mangyari sa ating sarili. Introduction. Ano nga ba ang harassment and sexual harassment? Sabi ni Namhasher Henning and Laulon 2012, ang harassment at sexual harassment is a form of discrimination at ito ay contrary to the principle of equal treatment ng mga kalalakihan at kababaihan. Katulad ng ibang krimen, ang sexual harassment is all about power, control, and domination. Sabi ng International Labor Organization, sexual harassment as a sex-based behavior that is unwelcome and offensive to the recipient. The sexual harassment is not merely a problem of safety and health and an unacceptable working condition, but is also a form of violence primarily against women. At kung ikaw naman ay nakakaranas ng mga harassment ganito mula sa iyong employer, employee, manager, at mga teacher o instructor, professor at iba pang mga tao nakakataas sa iyo o may ma-influence sila, ay meron tayong batas na laban sa ganitong mga gawain. At ito ay ang Republic Act number 7877 or the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Theoretical perspective of sexual harassment. Bakit nga ba mayroong theoretical perspectives of sexual harassment? Dahil hindi ito maiintindihan sa isang perspective lang. Kaya nagkaroon ng 5 perspective theories of sexual harassment. Number 1, natural biological theory. Kaya nagkakaroon ng mga sexual harassment dahil daw ang mga kalalakihan ay mas mataas ang kanilang tukso o nais na makipagtalik dahil sa kanilang biological urges. Number 2 naman, sex role spillover theory. Kapag ang lumampas ang isang tao sa kanyang ginagampanan na expected na society. Kunyari, isang babae, hindi siya ine-expect na magtrabaho sa construction site na puro kalalakihan lamang. Kaya doon sa lugar na yon sa construction site ay pwedeng maharas. Number 3, organizational theory. Dito ay yung mga taong may mga authority or may mga power ay nanghaharas ng mga tao, ng ibang tao. Ginagamit nila yung kanilang mga katayuan sa buhay upang abusuhin ng ibang mga tao. Number 4, sociocultural theory. Ito naman ay ang kapag sa society ang mga kalalakihan sila ay mas nangingibabaw kaysa sa mga kababaihan at ang mga kababaihan naman ay hindi tinatrato ng pantay o patas. Sa society na to, ang mga kababaihan ay naaabuso at nahaharas. Kaya doon lang po ang aking report. Thank you for listening. The next reporter will be Janine Madrilejos.